This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Sarap. Sa Valenzuela, laging may handa para sa mga bata. We cook 15 sacks of rice every day to feed the 15,000. Alas 4 ng umaga nagsimula nang dumating ang mga tao sa central kitchen ng Valenzuela. Parang factory, nagbabandiklak pa. Alas 4, umpisa na ng trabaho. 41 public schools at 78 daycare centers ang nirarasyonan ng pagkaing niluluto sa central kitchen. Yung unang bagsak na 10 calderos for the daycare AM. Siniserve will be daycare AM student, then the K to 6, kinder to grade 6, and then yung daycare PM. Ritual na ang pagluluto at pagpapakain sa mga bata sa Valenzuela. Isang rekado lang ito sa mas malaking programa ng edukasyon na niluto at inihahain ng syudad para sa kabataan. Pumapasok ng gutom, di makapokus, at di naiintindihan ng leksyon sa eskwela. Sa pag-aaral ng mga bata, mas marami ang pasang-awa. Alamin natin kung paano itinaas ang kalidad ng edukasyon sa Valenzuela City. Isang galing po. Ito po ay rice steamer. A time, per batch, nakakaluto ng 30 kilos ng around 30 to 45 minutes. May 5 hanggang 6 na batch itong tatlong rice steamer. Dito po walang tutong dahil steam siya. So, simot na simot yung kanin. Malaking operasyon ang feeding program ng Valenzuela na pinagtutulungan ng LGU at ng Ateneo Center for Educational Development. The LGU provided the facilities, Okay. the fund, the materials, the equipments, and then kami po yung nag-set up ng system. Yung mga paid staff, yung mga Sila po yung cook, yung team leaders per table, tapos yung pong sa dispatching area. So, And mga ilan sila? 30 paid staff. Galing, While the rest, yung 40 to 50 volunteers po yan. Mga severely wasted at wasted o mga batang magaan o kulang sa timbang at sustansya sa katawan ang dinadalhan ng pagkain mula sa central kitchen. Nakapaloob ang buong sistema sa school-based feeding program ng DepEd. 2 taon na ang umiiral ang feeding program. Ang Valenzuela po ang pinakaunang merong citywide feeding program na ganito kalaki. We usually start off our operations with food preps. Dapat nagpo-food prep na sa hapon, so around 4 o'clock in the afternoon po. By hapon batch. pa. Opo. Okay. Para pag Pag umaga, oo. Yung feeding program namin is purely powered by parent volunteers. Every day, magluluto, magre-repack, magde-deliver, magpapakain ng mga bata. And then uuwi yun, huhugasan yung mga plato, uulitin na naman nila yon for 1 whole school year. Mga magulang ng mga estudyante ang mga volunteers sa Central Kitchen dahil layunin din ng programa na turuan sila kung paano magluto ng masustansyang pagkain para sa buong pamilya. Meron po kaming schedule. Gusto po namin matry ko ano yung ginagawa sa feeding. Yung sa Central Kitchen. Kasi po, kakaiba po yung pagkain nila. So dito naman po yung bulletin board, nagsasaad po ng mga bidang ingredients. Base sa mga recipe ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST at consultant nutritionist at dietitian sa Ateneo, ang niluluto sa Central Kitchen. We have 25 sets of recipes, tapos naka-schedule na yan a day. So more or less 1.5 hour nagra-run yung lahat ng recipes. So walang sawa factor po. Lahat po ng recipes may balunggay. Ang pinakapaborito raw na ulam ng mga bata ay chicken tinola, menudo at pochero.
11 pesos and 50 centavos kada baunan ng isang bata ang budget ng feeding program. Kasama na sa kwenta ang sangkap ng pagkain, ang sweldo, at lahat ng gastos sa central kitchen. Kailangan yung mga bata, pag pumasok sa school, hindi kumakalamang sikmura. We make sure na you are physically complete para mentally mas madaling mag-aral. Ayon kay Mayor Rex Gatchalian, mataas ang illiteracy rate ng mga estudyante sa public schools ng Valenzuela noon. Kahit nag-aaral na yung mga bata sa grade 3 at grade 6, hirap pa rin sila magbasa. Imagine mo na lang na if it's happening in Valenzuela, sa iba rin. Maraming dahilan kung bakit daw mahina ang produkto ng mga public schools. Ang edukasyon is still centralized sa national government, sa DepEd. Masyadong malawak para sa national government na tutukan yung mga detalye sa bawat syudad. Ang local government is just parang supporting character. Pero dito sa Valenzuela City, hindi na-realize namin na hindi pwedeng lagi naming sinasabi na sa kanila yan eh. Nabuo ang Education 360 Degrees Investment Program ng Valenzuela para punuan ang nakikitang kakulangan sa pampublikong edukasyon. Lahat ng may kaugnayan sa pag-aaral ng mga bata kasama sa sangkap ng programa. Integrated siya, comprehensive at kompleto. It's a student-centric. Ang batang nasa gitna, you figure out ano ang kailangan niya by listening to everybody. You consult the principals, you consult the teacher, and you consult the student. Ano bang kailangan para maging matagumpay na estudyante yung bata? Nakapaloob sa Education 360 ang feeding program, maayos na curriculum, kumpletong pasilidad, dagdag na training para sa guro, estudyante at nanay, at insentibo sa mga tumatangkilik ng programa. 300 milyon ang budget ng Valenzuela taon-taon para sa programa. DepEd keeps on saying they're proud na magandang public school system natin, pero hindi nga nakakabasa yung mga bata sa grade 3 at grade 6. Dahil in denial sila, we added to their program. We enhanced it working outside school hours. Kasi mahigpit ang DepEd, bawal galawin ang curriculum nila, bawal dagdagan, bawal bawasan, pero wala naman nagsasabing bawal mo i-enhance. Magpaperson na tayo sa ating workshop. Sa isang education summit ng Valenzuela, lumabas ang kawalan ng oras at interes ng mga magulang sa pag-aaral ng mga anak. Performance namin sa NAT, medyo noong una mababa. Anong program ba yung pwede para mapataas natin? Lumabas nun sa education sa amin. Yung mga school nagreklamo pag nagpapatawag ng PTA, walang gano'ng umaattend. Kung hindi ka involved sa PTA, hindi mo alam ano nangyayari sa buhay ng mga anak mo. So, hindi ka rin involved sa learning experience ng anak mo. Dito sa Nanay Teacher Parenting Camp, Nabuo ang Nanay Teacher Program ni Vice Mayor Lorena Borja. Sa isang parenting camp at mga workshop, tinuturuan ang mga magulang kung paano maging guro ng kanilang mga anak. kumukuha kami binibigyan nila kami ng speaker na magaling. Usually mga child psychologists, parang magbigay ng usually parang tips, strategies sa magulang kung paano magabayan yung anak habang lumalaki. Binubura raw ng programa ang paniwala ng mga magulang na ang PTA ay para lang sa fundraising ng eskwelahan. Ang pagiging aktibong magulang sa buhay ng anak mo, turuan mo ng values, at the same time turuan mo ng materyales, sabay kayong matuto. Solo parent, barangay health worker at presidente ng PTA, si Janet Gaho ay sumali sa 3 araw ng parenting camp na pinamahalaan ng Sinergia Foundation. Napakarami raw nilang natutunan sa Nanay Teacher Program na ibinaba sa mga kapwa nilang magulang. Hindi lang po pala tayo magulang. Dapat po pala kaibigan din po tayo. Ang pagiging isang magulang, hindi lang yung maghahanap buhay ka, ibibigay mo yung gusto nila, hindi lang po pala doon. Kailangan yung pagiging magulang, kagabay ka rin, katuwang ka ng mga guro sa pag-aaral. Dahil sa mga workshop, naging mas malapit daw ang mga magulang sa kanilang mga anak. Mas natutukan ng husto ang pag-aaral at pangangailangan ng mga bata. Sa kaso ni Janet, napansin niya agad na may problema ang bunsong anak. Si Ellie ang
Eli ang bunso sa 3 anak ni Janet. Nag-alala raw siya ng gusto nung lumalaki ang anak. Medyo slow siya magbasa noon. Tapos po, bukod sa slow siya, ayaw nga niya magsalita. Nahihiya po siya. Kinukumusta ni Janet sa mga guro ang kanyang bunso. Hindi rin daw sumasagot sa klase si Eli. Nahihiya. Kung ano po ako, grade 1 po, bulol-bulol po ako. Pinagtatawanan ka ba noon? Opo, Ha? Ikaw lang bambulol sa klase niyo? hindi din po. Nahiya ka po ba nun? Opo. Kasi po ba pagtawanan po ako pag nagkamali. Ayaw po niya napapahiya. Ayaw na ayaw niya. Nung nag-Tinder siya, gusto niya magkwento pero hindi po niya makwento ng diretso kasi nga po, nauunahan na siya ng pambubuli. So, ang nangyari po noon, kahit may gusto siyang ikwento, ngingiti na lang po yan. Pag uwi naman sa bahay, full pack ang kwento, grabe. Tapos po, magkikwento siya ng kwento, sabihin ko sa kanya, anong nangyari be? Yoko, ngingiti lang po ako. Iningganyo ng mga guro si Janet na isali si Eli sa isang programa ng Education 360, ang Reading Camp. Yung nagka-summer po, hindi na po ako gano'ng bulol po. Tapos hindi na po ako nahihiya magsagot. Natawag po ako, tapos papasagutin po ako sa harap. Tapos para hindi daw po ako mahiya. Naka-encounter po siya ng ibang bata na mas bulol pa po pala sa kanya. Naging komportable na po siya. Hindi na siya nahihiya. Malaki raw ang pinagbago ni Eli. Naging ano po ngayon siya sa mga kaklase niya, naging close siya. Natuto po siya. Tapos, nagkaroon siya ng confidence sa sarili niya. Tinuturuan po ako magbasa sa bahay po para hindi po ako mabulol, hindi po ako mapahiya. Para po magbungis po yung basa ko po. Masarap po sa narinig na hindi po ako pinagtatawanan ng kaklase. Hindi simpleng pagbabasa lamang ang ginagawa sa Reading Camp. Kadalasan po namin ginagawa sa Reading Camp, storytelling, pinapabasa po kami para much better po yung mga pronunciation namin. Ano binabasa yung English, Tagalog? English po, hanggat hindi nyo po natututunan yung isang word, hindi po tayo lilipat dun sa another lesson na hanggat hindi nyo po naiintindihan yung lesson. Kasama si Rostom sa unang batch na sumali sa Reading Camp. Hindi raw siya marunong magbasa noon. Isang libro daw kada isang araw ang binabasa nila. Kadalasan, ang itinuturo sa Reading Camp ay may connection daw sa leksyon na ituturo pa lang sa kanilang klase. Nang magtapos ng grade 6, first honor si Rostom. Dahil dito sa summer camp na Reading Camp mo, sabi mo, naging honors ka? Opo, mas na-encourage ko po yung sarili ko na mag-aral tapos magbasa kasi po mas naiintindihan ko na yung mga words. Halos 16,000 estudyante sa elementarya ang nakasali sa unang Reading Camp noon. They are given assessment test before, kung saan natuklasan nga namin na malaking porsyento ng mga kabataan namin are frustrated or non-readers kahit na grade 3 at grade 6 na sila. Every summer, since 3 years ago, ibinabalik natin yung mga frustrated at yung mga non-readers natin sa mga pampublikong paaralan for 20 straight days. Itinali rin natin yung programa na yon dun sa incentivizing para maging ganado yung mga bata bumalik sa summer. 20 days yun na half day. Yung mga bata para maengganyo namin pumasok during summer. Yung makakakompleto ng reading activities, pag na-complete nila, meron silang package. Kunwari, ticket from Jollibee na as reward, worth 300 yung isang coupon. Habang nagre-reading camp sila, tuloy pa rin yung feeding program. Ma'am, I would just like to ask you, how would you describe your work in Manila? Hindi basta-basta ang Reading Camp na ginagawa sa Valenzuela. Sumasailalim muna ang mga guro sa isang linggong training bago isabak sa pagtuturo sa mga bata. Unique yung sa amin dahil package siya eh. Una, tinrain yung teachers, nag-hire ang city government ng mga expert para alalayan sila. Lahat ng newly hired, yung bagong teacher, dumadaan sila sa teacher induction program. Kasama sa teaching camp training ang mga technique at strategy para mabilis na maintindihan ng mga bata ang aralin. Good morning, class! Binigyan kami ng sample ni Teacher Menchi Nazareno. Sa sentence mo, ants and grasshopper are names of animals. So, it should all begin with ant, the ant, the ant.
the ant and grasshopper. The ant and grasshopper are, the ants and grasshopper are names. The ant and grasshopper are names of. The ants and grasshopper are names of animals. So, para they can practice the proper pronunciations of words. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Fluency chart po. Fluency chart. Hanggang mabuo po nila yung sentence po. Sabi ni Teacher Menchi, mahalaga raw na maituro ang tunog ng mga letra para matutong magbasa ang mga bata. Yung tunog po ng the word ball. Ball. Kailangan marinig nila po yung sounds. They will identify the beginning sounds of the word ball. Okay, they will say b. Then they will, alam na nila yung sounds ng letter B, then they will write letter B and the blank. So they will say b, a, l, ball. Ball. Gumagamit din si Teacher Menchi ng mga litrato para ipakita sa mga bata kung ano mga salitang itinuturo niya. At kung nahihirapan ng mga bata, may technique raw para rito. Ang pole vault vocabulary. Ang ibig sabihin po doon, meron pong 4 na column. Kung saan, sa first column, yung word. Then the second is the definition of the word. The third is the picture. And you use the word in a sentence. Sabi ni Teacher Menchi, enjoy ang mga bata sa reading camp para raw naglalaro lang sa mga ginagawa nilang technique. Ramdam po namin yung kanilang participation. Dahil doon nakita ko na kapag meron kang mga talagang materials na needed, na talagang akma sa iyong itinuturo ay naiintindihan nila ang gusto mong ipabatid o kaya yung objective ng isang lesson. Yung mga techniques na natutunan ko sa reading camp, ina-apply ko pa rin, paulit-ulit ko pa rin ina-apply sa kanila at nakikita ko pong doon sila nagka-interest po. Sa pagtutok sa pangangailangan ng mga estudyante, nakita ng Valenzuela na kailangan paghusayan pa ang kurikulum. Nasilip nito ang isang malaking problema. Maraming estudyante ang bumabagsak at umuulit ng grade level. Nasa 1,800 to 2,100 yung mga buong Valenzuela po yun, may mga bagsak. Karamihan doon, pwede mag-summer, magbabayad. Pero yung mga hindi makababayad, hindi sila makakapag-summer class. Kung di sila makapag-summer class, basically, retain sila next pasukan. Bumuo ang LGU ng Summer Remediation Program. Libre ang tuition. Sagot ng Valenzuela, bayad sa guro, pati gamit sa mga klase. Kahirapan daw ang kadalasang dahilan kung bakit bumabagsak ang mga bata. Walang pantustos sa project o madalas mag-absent dahil nagtatrabaho. Ang summer program is 2 months. Ang ginawa namin, ano deficiencies mo? Kung malaki deficiencies mo, pwede kang mag-summer ng 1.5 months. Kung konti lang, pwede ka magsama ng 10 days lang or 15 days. Depende sa deficiencies mo. So, pag na-comply mo deficiencies mo, go, okay na. Yun ang mga medyo nakita namin na program na nakatulong talaga, particular sa mga bata. Ang pinakamalaking bahagi ng pondo ng Education 360 ay binuhos ng Valenzuela sa isang high-tech na campus, ang Valenzuela City School of Mathematics and Science, o Valmasay. Halos 200 milyon ang nagastos sa Valmasay. Lahat ng classroom nito ay may interactive smart board o projection screen na touch screen. Ito raw ang pinakamodernong science at mathematics high school sa bansa. Ang publikong paaralan to, pero mukha siyang pribado. Pag yung mga bata ilagay mo sa isang learning environment, parang nakikita nila sa TV or sa mga private schools, automatically, intrinsically, mas gaganahan sila mag-aral. Sa math school natin, ang NAT score nito sa math, if I'm not mistaken, is always above 90 points. National, it's parang nasa 60 plus. Mabilis ang balik ng puhunan ng Valenzuela sa Valmasay. Productive po yun kasi ito lang huli, nanalo tayo sa World International Creativity Contest sa Korea. Ang estudyante po namin doon ay yung mga honors ng elementary school. So basically, ang isang doon,
Yung valedictorian and salutatorian, automatic po yun na accepted sa Balmasay. Target ng Valenzuela na magkaroon pa ng mga eskwelahan na isang shift lang ang pasok ng mga bata. Pero problema ang lugar. Ang city government po ay handang mag-build ng mga school. Ang problema namin ay buildable space. Halos siksikan na po eh. Karamihan pa po dati dito sa atin is double shift po. May mga bagong tayong eskwelahan sa syudad, kaya't makababawas na raw ito sa mga siksikang paaralan. Tinitiyak daw ng Valenzuela na ang lahat ng eskwelahan ay may computer labs at kumpleto ang lahat ng gamit ng mga bata. Uniforme at sapatos na lang ang bibilihin ng magulang. Yung mga learning facilities natin, hindi naman parang private schools. Wala namang masama, pero bakit hindi pwedeng katulad natin yung mga pribadong paaralan? Bakit? Dahil ba nag-aaral ka sa pampublikong paaralan, hindi ka pwedeng parang pumapasok sa private schools. Malaking tulong sa mga eskwelahan ang performance incentive na kakabit din ng Education 360. Sinabi natin sa mga magulang, maging nanay teacher kayo, yung umatan ka ng parenting camp. Ang reward for good attendance sa mga paaralan, mga gamit na maiuwi mo sa eskwelahan, katulad ng projector, laptops, aircon para sa mga laboratories nila, electric fans para sa mga classroom. Kakambal nito ang premium gift check sa fast food na binibigay sa batang walang absent sa reading camp. Sa mga bata na nag-aaral sa public school, they don't have the luxury. Believe it or not, meron kaming mga cases na talaga nainganyo sila kompletuhin yung reading camp kahit na may sakit na yung bata. Kasi nga, they were looking forward to that incentive. Na may mga bata na minsan hindi nga nakakatungtong pa ng any type of fast food joint. Maganda raw ang resulta ng lahat ng programa sa ilalim ng Education 360. Pababa yung beneficiaries namin every year. And then yung recovery percentage po ng malnourished after the school year, mataas din po. Last year, I think mga 90% of our beneficiaries sa elementary school are recovered from malnourished. The Ateneo is also correlating na almost 80% or 85% ng mga bata doon does well, at least one notch higher from what their grade point average was before they started. Taon-taon nababawasan daw ang bilang ng mga batang hindi marunong o mahina sa pagbabasa. They're given another assessment test at makikita natin doon na almost 95 pataas na porsyento ng mga on an average nairaraos nila yung sarili nila from frustrated readers to readers or from non-readers to instructional readers. So nako-cross nila yung illiteracy threshold. 14,000 nun ang non-readers, low readers, frustrated readers. Ngayon nasa 8,000 na lang. Nasa top 5 daw ang Valenzuela pagdating sa National Achievement Test. May time po, nag-number 1 ng Valenzuela ang elementary sa Sanat in region. Tapos parang I think 3 or 4 ang secondary. Ang bilang ng dropout ay bumaba. Tumaas naman ang dami na nagtutuloy sa pag-aaral. At dahil sa summer remediation program, ang dating higit 2,000 na bumabagsak na estudyante, wala pang 100 ngayon. We gauge it overall, but syempre individually we gauge it rin. Yung mga programa kasi mga component niya will not succeed without the other. Duktong-duktong sila. So, yung tagumpay ng isang component, tagumpay ng isang component. Pag hindi maging matagumpay ang isang component, hindi iikot, hindi makukumpleto. Dahil sa tagumpay na Education 360 sa elementary at high school, plano ng Valenzuela na gawin din ito sa pampublikong kolehiyo ng syudad. There's a lot to be desired pagdating sa tertiary education sa local government. At meron kami sariling Polytechnic College. This term, plano nating ipump prime naman yan. Siguraduhin natin na world-class rin yon. Uulitin ng LGU ang buong proseso ng pagbuo ng Education 360 program para sa kolehiyo. Alamin mula sa mga estudyante, magulang at komunidad kung ano ang kanilang kailangan. At kung kakayanin, libre din ang tuition o miscellaneous fees. Hindi dalawang bilog to, kundi isang bilog rin yan. Kung ano yung itinanim natin ng elementaryo, dapat pinagpapatuloy sa high school
and then ipagpapatuloy sa college. Kami na nag-configure. Ang Education 360 ay bunga raw ng pagkikinig ni Mayor sa mga taga Valenzuela. Hindi lang namamalaya ng mga residente na alam rin nila yung solusyon at sinasabi na nila yung solusyon kasi para sa kanila, hindi yung solusyon hanggang ma-actionan. Ang naiiwan na lang na role ng Mayor i-collate yun at i-implement yun. And it's a no political brainer na tuklasan ko. Education is the best political tool to a re-election bid ever. Sa pamumuhunan sa edukasyon, isang bagay ang dapat isaalang-alang. Lahat ng aspeto ng buhay estudyante ay importante sa kanilang kinabukasan. Mula utak hanggang sikmura, mula bahay hanggang eskwela. Sa pagpapahalaga sa edukasyon, isang pamanang hindi mananakaw ang ibinigay ng Valenzuela sa bagong henerasyon. Gaya ng ipinakita nila, simple lang yan. Kaya mo yan! Malikhaing paraan, sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsama, pagbabago na lantad, lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad, tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlang, ang diwang nalulupig, nagtitiis na lang. Ngunit huwag kang papayag, huwag kang pabubuhay. Tadhanang ating palad, nasa ating kamay. Ang sabi ng iba, ang galing ng Pilipino, magaling namang isa, mandaraya, manloloko. Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap, ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat. Subalit dun sa aming mumunting komunidad na mayani ang maraming kabutihan ng hangad. Pinaghusay ang lokal na gobyernong niluklok, pinagpalat na tanghal na isang galing puo. This program was brought to you by Land Bank of the Philippines.